gabing madilim, wangis mo'y bituin sa langit, o tanglaw sa gabing tahimik. Larawan mo, neneng, nagbigay pasakit. Oy, Gising at magbangon sa pagkagupi. Marami yung huli natin kahapon ah. Parang bumabalik na yung sigla ng dagat. Kapag inalagaan natin to, babalik ang biyaya. Mas madami pa. Kung may bago tayong teknolohiya, mas madaming huli. Mas madali masira ang hindi mo pinaghirapan. Sa maagang umaga sa tabing dagat, abala sina Mang Turo, Nardo, Berto at Lito sa kanilang pangingisda. Habang sumisilip ang araw, binanggit ni Nardo ang makapal na huli kahapon. Senyales ng muling pagbangon ng dagat. Sagot ni Mang Turo, may biyayang babalik basta't inaalagaan ang kalikasan. Si Berto naman, puno ng pag-asa sa bagong teknolohiya, naniniwalang mapapadali ang buhay. Ngunit sa tingin ni Lito, malinaw ang paalala, ang hindi pinaghirapan, madaling masira. Minsan naisip ko, kung may buhay pa bago ka dito. Ito yung buhay natin eh. Tubig, pain, at araw. At sa kalayaan, habang sa atin na yung dagat, hindi tayo rito. Uy, may huli na tayo ah. Parang galunggong. Parang laki niya na. Oo, may ulam na tayo. Sarap. Ang buhay sa biyaya ng dagat. Ang mga mangingisda ay araw-araw na bumabangon kasama ng liwanag. Tahimik ang simula, simple ang pamumuhay. Sapat ang huli at may pagkain sa hapag. Sa bawat hampas ng alon, dama nila ang kapayapaan. Ngunit sa likod ng katahimikan, may paparating na unos, isang pangyayaring magbabago sa takbo ng kanilang buhay. Sir, andito na tayo, sir. Magandang location dito, sir. Magandang tanawin. Marami ang tao. Ganda nga dito. Good for business opportunity. Magandang umaga po. Boss, magandang umaga, boss. Lalo namin magtayo ng eco resort dito. Anong eco resort? Para saan? Turismo, kayamanan, at trabaho sa inyo. Pwede po akong tumulong. Marunong ako sa dagat, sa makina, at kahit ano. Sa pagdating ng mga negosyante, dito na nagsimula ang kanilang hindi inaasahang kalbaryo. Dami naman basura ito. Natapon lang nila kung saan-saan. Ano ba yan? Tayo pa maglilipit. Naman natin. Ano na nangyari sa dagat natin? Puno na ng plastic at basura ng mayaman. Paano na ang mga bata? Tayo at ating mga pamilya. May isang sapsap, wala. Parang pinatay na yung ilalim. Uy, pare, magandang umaga. Oh, kapitan. Magandang umaga. Kumusta ka na dyan? Ano atin? Alam niyo naman na may pinapatayo kami na bagong resort dyan sa barangay mo. May kunti kaming pabor. May mga mangingisda na nakadisturbo sa pagpatayo namin ng bagong resort. Baka mahanapin natin yan ng solusyon. Sige pare. Pwede talaga sa akin yan, basta sa tamang halaga. Okay, sige. Salamat, kapitan. Bye-bye. Okay, may meeting tayo maya regarding sa pagpatayo natin ng resort ngayong 1 p.m. Okay, free ka lang, sir, na? Oo. Okay. Ay, magandang umaga. Magandang umaga. Kumusta ka na? Okay lang sir, kayo po.
Okay lang. Anong pakay natin? Pabulsa na ako, sir. Pabulsa, t-shirt up, pinapatayo yun. Nakameron yung posisyon dun. Magaling ako sa trabaho, sa dagat, sa makina. Pwede natin yan pag-usapan. Pero may problema kami. May isang problema kami ngayon. Ano yun? Baka makatulong ako. Huwag mong masamahin na. Kasi mga kaibigan mo na nagtira sa bagong kinonstruct namin na resort. Nakadisturbo kasi yan sa pagpatayo namin ng resort. Baka may magawa ka dyan. Sige, sir. Ano bahala sa kanila? O sige, you're hired. Salamat, sir. Ang hindi inaasahan ay nangyari. Naging traidor si Berto at tinalikuran ang kanyang kasamahan. Kap, magandang umaga. Totoo po bang pinatawag niyo kami? Oo, tungkol doon, pinatawag ko kayo kasi may nagsabi sa akin at nagreklamo na kayo daw ay nagtatapon ng basura sa dagat. Parang imposible naman po ata yun, Kap. Oo nga, Kap. Doon nga kami naghahanap buhay tapos kami pa yung gagawa ng mga aktibidad na kakasira ng dagat. Yun nga. Dahil doon, nagiging madumi na ang ating dagat at yun ang sanhi ng polusyon. Kaya sa ngayon, pinagbabawalan ko na kayong mangisda. Mali yan! Ano yung trabaho namin? Tama lang, Lito. Di ba kayong mga resort? Sila yung natatapon ng mga basura. Kaya nasisira ang dagat. Yun nga. Wala kayong patunay na sila yung natatapon. At dito, bawal tayong makakasa. At kayo din naman, wala kayong patunay na hindi kayo yung nagtapon. Kaya sa ngayon, buo na yung desisyon ko na pinagbabawalan ko na kayong mangisda. Sige, tara. Mga boss, parangawan nyo na. Nagmamakawa ako na huwag na mapagpatuloy ang pagpapatayo ng resort dahil mawawalan kami ng pangkabuhayan at masisira ang kalikasan. Lahat ng proseso namin na legal. Nasa amin ang titulo. Wala na kayong magagawa. Pero mga sir, wala nang kinakain yung pamilya ko. Nagugutom na sila. Di ba Berto? Kasama tayong lumaki. Bakit yung trador? Oo lang, dobre. Walang personalan. Di na namin yan problema. Wala namang dapat magpapalit. Hindi lang kayo sa akin. Karagatan at lupain. Pilit niyong inaangkin. Di niyo ba kayang tanggapin? Sadyang makitid ba ang utak? Pilipino ang tatak. Kailanman di pa sisindak. Perlas ng silangan. Pilit hinukubaran. Di ba balitan lang ng kalakaran? Wala naman sana magkakubalan. Ilang daliri kailangan mabutol para may turuan tama. Kung ngayon pa lang wala ka na pakialam lahat. Muling iangat patawat sa kapatagan sa ngalan ng mga bayaning nakipaglaban sapagkat ang dahil mo lagi kababayan. Di ka dapat na alipin sa iyong bayan. Halika! Luhan mo na si Nardo! Para manahimik niyo ang kanila naman dito kami nanatili. Kung kayo ay magpapasakop, isipin mo Saan ang traidor, Berto? lahi. Saan ang bastos? Ginawa mo! Berto! Teritoryo namin dito, hindi to para nakawin mo. At buong pusong nakahawak sa aming lupang sinilangan. Di magiba, ibibigay, di na pwedeng maapi. Di magiba, ibibigay, di na pwedeng paapi. Di magiba, ibibigay, di na pwedeng maapi. Di magiba, ibibigay, di na pwedeng paapi.
namimigay.